Lisensya ng dalawang junket operator na nagamit bilang conduit sa ransom money sa Anson Ke kidnapping case pinare-revoke ng Philippine National Police. Kaugnay naman ng mga sospek sa espionage activity sa bansa kasama sa sinisilip sa investigasyon. Alamin natin ang detalye kay Mar Gabriel. Mara. Yes, Wedge, inirekomenda ng Philippine National Police na tanggalan ng license to operate ang Nine Dynasty Group at ang White Horse Club bilang mga junket operator sa mga kasino dito sa bansa. Yan ay matapos matukoy sa investigasyon ng PNP na nagamit ang mga ito bilang conduit ng milyon-milyong pisong ransom na ibinayad ng pamilya ni Anson Ke sa mga sospek. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Pajardo, lumalabas na sa kanila dinala ang pera bago ito na i-transfer sa mga account hanggang sa makonvert ito sa cryptocurrency. Natukoy din sa investigasyon na ang may-ari ng Nine Dynasty ay si Lee Duwang Wang na mas kilala bilang Mark Ong na dumating sa bansa noong 1991 at kailan lang ay naaprubahan ng Senado at Kongreso ang kanyang naturalization. Ngunit nabito ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil na rin sa report ng National Security Agency kaugnay sa mga posibleng banta niya sa national security. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, sinisilip na rin nila sa investigasyon ang posibleng kaugnayan ng kidnapping sa mga personalidad na sangkot naman sa espionage o pag-iispiya sa bansa. Yan ay matapos na makita sa mga transaksyon o yung pag-transfer ng pera ng isa sa mga casino account patungo sa account ni Queen He na isa sa mga naaresto ng NBI sa espionage noong Pebrero. Samantala, itinaas na ng PNP sa 10 milyong piso ang reward para naman sa ika-aresto ni Gong Wenli alias Kelly na itinuturing bilang co-mastermind ni David Liao sa pagdukot at pagpatay kay Anson Ke. Bukod kasi sa pagiging bait o pain niya kay Anson Ke, lumalabas na si alias Kelly din ang nag-transfer ng mga ransom money sa iba't ibang mga crypto account. Kaya naniniwala ang PNP na si Kelly ang magsisilbing susi upang mabuo ang kwento ng pagpatay kay Anson Ke. Sa ngayon, na-freeze na ng PNP, Anti-Cybercrime Group at ang Anti-Money Laundering Council ang ilang cryptocurrency account na pinaglagakan naman ng ransom. Pero hindi pa natutukoy sa ngayon kung sino ang may-ari ng mga ito hanggang sa i-convert nila ito sa cash mula sa crypto money. Nais ni General Marbil na magkaroon ng mas mahigpit na regulasyon sa mga crypto account na nagagamit sa paglilinis ng mga pera mula sa mga illegal na aktibidad gaya ng kidnapping. Para sa Mata ng Agila, Mar Gabriel, matatag, matapang, matapat.